Guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. For today's video, katatapos lang natin maghanda ng mga uniform ng mga bata. Lunes na po. Pasok ulit. At yan, tapos na po silang kumain. Dahil maga pa tayong naghanda ng pagkain nila. Nagluto. Tapos, yung huli si Pinsoy. Ayan. Tapos, naliligo na po yung kuya niya. Pagkatapos ng kuya nilang maligo, susunod na sila. Tapos, ayan, magplaplansya na po ako, guys. Yan, napansin ko na merong dumi. Hindi ko alam kung anong nakaano nito. Hindi ko alam kung taya or ano ito. Basta plaplansyahin ko na lang. Ganyan po yung nakita ko. Medyo na na-stress saglit. Tapos na yung kuya. Sila naman po yung susunod na maliligo. Siyempre, hindi ko po sila hinahayaan. Sila po yung maligo. Sinusundan ko po sila. Kasi minsan, yung ginagawa nila is buhos ng tubig. Tapos, hindi po nang hihilod. Kaya, kinakailangan ko na sundan ko po sila. Sila muna yung magbabasa, magsasabon. Tapos, pag nag-shampoo na, tapos hihiluran ko, sila naman din po yung nagtututbrush. Basta tayo na po yung nagtatapos sa pagligo nila. Kasi pag sila lang naman po yung maligo, hayaan, ang tagal pong matapos. Maraming tubig na gagamit. Tapos, sabon. Natutunaw kaagad. Ayan, si Pinsoy. Parang, naantok ka pa? Ha? Naantok ka pa? Kasi, kahapon, umalis sila. Nagpunta po doon sila sa Makaas, kila May Timang. Anong oras pa lang yun? Naligo po sila ng dagat. Tapos, gabi na po sila umuwi. Anong oras na po sila umuwi? Gabi na. Kaya ayun. Tapos, nanood pa sila ng Jessica Soho. Medyo late na po natulog. Kaya, ngayong umaga is gulping gisingan. Na si Chrislyn na. Yung puwit niya, hinapak pa ni Papa Bits. Tapos, ayaw pa rin kumilos. Pakarinig niya ng boses ni Chrislyn, pakarinig ni Chrislyn ng boses ko, yun, bumangon na po siya. Kasi magbo-voice out na naman po tayo. Kaya medyo napaupo muna tayo, papagpawisan. Kasi syempre habang tayo nagluluto, nagwalis po tayo. Tapos yun, manggigising na sa mga estudyante. Ha? Okay pa? Nagpapawisan na po tayo, guys. Yan, si Nunak. Nagising na din. May trabaho. Ayan, nakabihis na po sila at saka naka-uniform. Yung uniform po ni Sia na sinusuot ngayon. Sa ate po niya yan nung grade 1 to grade 3 po. Tapos si Pinsoy naman, wala pa namang uniform. Baka ngayon pang araw o bukas dadating or makukuha. So, ayan po yung pinasuot natin sa kanya. Para din po siyang naka-uniform. T-shirt po yan din ni Chrislyn nung grade 2. Kasi wala po siyang white t-shirt. May balon nira? Ha? Tag 20 tera, tag 20. Naghihintay pa sila sa driver. Sinangad to na,
Yung bag ni ano Kreslin mabigat, tas napunit na po yung banda po yung bag ko po yan kasi yung libro niya is 5, tapos yung notebook niya siyam, so medyo mabigat yung dala ngayon ni ano Kreslin. Mga tubig na to. Mida. Ayan si Kalabaw. Si Papa Bits naman, si Ronald po yung ihahatid niya. Tayo naman magliligpit na dito. As in, wala naman po tayong hugasan dahil kanina pa hinugasan ko pagkatapos nilang kumain. Meron lang po tayo dito hugasan tasa. Kay Ronald yata to. Kasi hindi niya naubos yung kape. Yung kape niyang tinimpla is piso. Napaitan siguro, hindi inubos. Maglilinis naman po tayo. Pero wala naman po tayong din linisin na marami. Dahil kahapon, nagsialisan po sila. Sinabayan natin po maglinis ng bahay, maglaba. Kaya wala po akong video. Wala po akong upload dahil nag-general cleaning po tayo ng bahay. Ayan. Hugasan muna natin yung 3 hugasin natin. Tapos, kayo naman po yung magtitimpla. Pag nakakaalis na po yung mga estudyante or nakakaalis na sila dito lahat, yes, nakakahinga tayo ng maluwag. Parang masarap sa pakiramdam yung tahimik. Ikaw na lang mag-isa dito. Di naman as in isa dahil dito pa naman si Christian at sa Papa Bits. Tapos yung plancha natin, nilalagay ko lang po dito sa cooler. Kasi minsan muntik na pong mahulog. Pag nahulog po yan, wala na akong gagamitin na plancha. Kasi yung mga kasambahay ko dito, or mga housemate, mga girlies, ang lilikot. Sagi, yung masasagi. Bumamo na natin yung misa. At saka naharapin po yung isang uniform ni Sansan. Kukusutin ulit kasi kung ano po yung naka-dumi. Nakang mayilo. Pag nagigising pa ako ng umaga, habang nagsasaing po, nagwawalis na po ako. Nagwawalis tambo na po dito sa loob. At hinuhubad ko yung sinilas ko para maramdaman natin na wala na talagang buhangin, baras sa waray. Mga hangir-hangir. Kasi kung saan-saan lang po nilalagay.
Nakalimutan ko yung pangloob ko na tsinilas na ilalabas ko. Si Kalabaw nandyan. Morning po sa lahat. Kumusta? Kumusta po? 2 araw na naman po nawala tayo sa channel natin. Dahil, mahirap po talaga guys maggawa ng maiko-content. As in, mahirap. Parang estudyante din tayo na nag-iisip, nag-i-study kung ano po yung maiko-content natin na meron pang manunood sa atin. Yan, hinihingal na po tayo guys. Tsaka, yan. Ibababad ko itong muna. At, mag-iinit ng tubig para makapagkape na po tayo. Nandito na siguro si Christian. Naririnig ko na po yung niya. Medyo kumulimlim. Hindi ko muna ilalabas yung mga hinangir ko. Pero ayan, yung mga pinaligo nila kagabi. Kasi gabi na po sila dumating. Hindi ko naman po yung i-drainin yung sinabon ko. Kahit alas 8 pa ng gabi, nilabahan ko. Para pagka ngayon, wala tayong masyadong labahan. Yung labahan po natin ngayon is yung hinubad lang po nila. So, ayan na nga, nandito na po si Papa Bits at saka si Christian. Si Sansan nga, iika-ika. Kasi, naglaro po siya ng basketball. Parang po yung nalisa. Parang, basta na, masakit daw yung paa niya. Iika-ika. Pero pumasok dahil, malapit na po yung exam nila. Sa 25 and 26. Tapos kailangan 6:30 nandoon na siya dahil alas 7 po yung pasok nila. Umpisa. Pag nalit na ng alas 7 or hanggang alas 7:30, hindi na po sila pinapapasok. Kuha tayo ng kape. Kape guys, yan yung tindahan natin, as in malinis na po. Iniisip ko pa po mag-ooperation pa or kasi nai-stress lang po ako guys. Kape muna tayo. Kape. Walang pandesal. Hindi naman hindi naman pumasok yung malunggay pandesal ngayon. Hindi naglako, hindi pumasok. Iwan ko kung anong nangyari. Baka doon lang sa highway. Kasi mas maraming tao doon. Kape muna tayo, kape. So, ngayon guys, tanghali na. Papalis kami ni Papa Bits. Pupunta muna tayo ng eskwelahan dahil i-monitor lang po natin si Pinsoy dahil mula nung i-enroll ko, hindi po pa ako nakapunta doon, nakapag-update. Pero, kumpleto na po si Pinsoy ng requirements. Kasi
Christian lang po yung naghahatid ng pagkain. Tapos, parang may meeting ngayon si Chrislyn. I-update po natin din. Kahit nandyan naman po si Christian, hindi naman po siya updated. So, ngayon, punta tayo. Since wala pa naman tayong ginagawa, update natin po yung mga estudyante natin. So, ayan, mainit po guys. Tsaka natatawa po ako sa outfit ko. Iwan ko, ano ba ton? Suot ko na to. Natatawa lang ako. Ngayon lang po ako nakapagsuot ng ganito blouse. So ayun guys, nandito na naman po tayo sa bahay. Nakauwi na po kami. Wala po tayong video doon sa eskwelahan dahil kita mo na guys dahil hindi lang po ako talaga nag-video. Yun na nga, mabuti na lang po na nagpunta tayo doon sa eskwelahan at saka babalik naman po tayo mga alas 2 kasi alas 2:30 po yung meeting ni Chrislyn. Tayo po yung a-attend. At buti na nga lang po nagpunta tayo doon kasi hinihintay po ako ng bali teacher ngayon ni Prince, ni Pinsoy. Yun nga, sabi sa akin ng teacher ngayon ni Pinsoy, ililipat ng teacher kasi puno na daw siya. 30 na po kabata yung estudyante niya. Tapos meron daw isang teacher na kunti pa lang yung estudyante, bali humihingi po siya kada teacher kung sino po ang gusto pong lumipat. Yun nga, natatawa po ako kasi siguro hindi pa naman po naiintindihan ni Pinsoy kung ano yung sabi, sinong kinsay ganahan mo balhin. Si Pinsoy po yung nagtaas ng kamay. Ang akala lang siguro ni Pinsoy kung saan po ililipat yung kung sinong ganahan pong mubalhin. So yun, kasi yung isang teacher daw, yung estudyante 27 lang, 27 pupils. So si Pinsoy na lang yung inilipat doon sa kabilang room, sa likod lang naman. Hindi naman po malayo, sa likod pa rin. Tapos malapit lang din po sa room ni Chrislyn. So yun, sabi hindi daw niya malipat-lipat kasi gusto niyang makausap kung sino lang po yung guardian ni Pinsoy. Hindi niya malipat-lipat. Mabuti na lang daw na nagpunta ko doon. Sabi ni Ma'am Roldan, sinabihan naman daw ko noon niya yung uncle niya kanina. So hindi pa naman po kami na bali nagkausap ni Christian dahil umalis kami kanina, wala si Christian. Tapos ngayon nagkita kami doon sa labas. Papunta po siya ng Katmundaan dahil bibili po siya ng mga requirements ni Chrislyn na nakulang pa. At bumili naman po din po ako ng walis tingting kasi requirement nila tag isa-isa. Buti na lang na mura lang, tag 25 lang po yung tali, pero maliit, pero sakto na yun. Kasi iniisip ko na ako na lang po yung magagawa ng walis tingting. So parang inano ko kanina, parang walang mga hulog na dahon ng niyog, puro green. So nagpunta po kami ni Papa Bits doon sa merkado muna bago pumunta ng eskwelahan. Bumili po tayo ng walis tingting, 3, tag-isa sa kanila. Buti na lang, mura lang, tag 25. Yung akala ko tag 65. Sabi ko sa kanila, ako na lang yung magagawa ng walis tingting, ako na lang yung bayaran. So yun, nakapunta na tayo sa eskwelahan. Binigay ko sa kanila yung walis tingting. Tapos
snack nila, dahil yung baon nila kanina na pang snack pang umaga lang. Sa hapon meron din po silang pang snack na yun, nagbili naman po tayo para sa isang linggo na snack nila. Ito, bumili po tayo. Naisip ko na mamili ng paninda ko. Iniisip ko naman, uutangin. So nai-stress lang talaga ako. So mabuti na lang yun na bilhan ko na lang po sila ng pan 1 week na baon-baon. Ako na lang po yung magpaparipan sa mama nila. Paparipan ko ito sa mga mama nila. Mama ni Pinsoy, mama nila Crislin. Ganon. Parang pareho lang naman. At yun na nga. Sabi ng teacher, mabuti na lang daw na nagpunta po ako doon. Kasi nagpaalam po siya. Sabi ko, okay lang ma'am. Okay lang ma'am. Kung gusto niyang lumipat, sige. Ilipat mo. So, medyo matagal pa magbukas yung room dahil mag-aalauna pa lang, sarado pa. Sabi niya siya lang na daw yung maghatid. Sabi ko, sige, uwi muna ako dahil si Papa Bits nandun sa labas naghihintay. Parang bibili ng ulam kasi hindi pa nga kami nag-breakfast. Ako nag-breakfast naman, yung ulam ko is nagsabaw pa ako ng kape. Meron naman po kami natirang sabaw ng adobo ng manok kagabi. Sabaw na lang. Hindi naman po siya kumain. So yun po, kumain na pala siya doon sa parang maliit na karinderya sa mga karinderya ng mga estudyante na yung pakal ng gulay is tag 10 pesos. Doon po siya kumain. Tapos sabi ko sa teacher na sige ma'am, ihatid mo na lang. Tapos nakapasa naman po si Pinsoy ng requirements, so bali iaan na lang po niya. Siya na lang po yung magpapasa pag inhatid na po niya si Pinsoy sa kabilang room. Sabi ko, sige, babalik na lang po ako mamaya para makipag-usap din sa lilipatan na teacher ni Pinsoy. Tapos sabi niya, parang nasasayangan daw siya kay Pinsoy dahil marunong daw. Kasi si Pinsoy magaling bumasa. Hindi na problema ng teacher. Marunong talaga siyang bumasa. So, mamaya, mapupunta tayo doon. Dito na po si Christian. Babalin nga yan ni Pinsoy. Adto na. Ha? Adto na. Ayun, adto na. Tikang pala kami dito. Sarado pan room. Bagat magkakaklasmeter at anak ni Kuan, Carlo. Ako managing naknan. Kaya mo nga, di nakatuman ako, ginyak na nakuan maestra. Na ibabalin daw hi Pinsoy. Pakian man ko niya Pinsoy, kung mabalhin. Sige man ko ni Pinsoy. To yan na lang ginbalhin. Na kakabuti naman din po kasi parang may makaklasmate si Pinsoy na kapitbahay namin. Nandito yung bahay sa likod. Okay na lang yun. Yan, malanghalian muna tayo. Merong dala si Christian na pritong manok. Nasapawan po yung ulam natin kaninang umaga na kape. Sabaw kape. Sa Spanish sipunan. Pritong manok.
Parang hindi naman po tayo pagod sa pag-aasikaso sa mga bata kasi nandito naman po si Christian. Siya po yung taghatid. Ako lang po yung siyempre gigising sa umaga dahil magluluto. Pero kung yun, sama-sama sa eskwelahan, hindi na. Ngayon, ako na lang po yung attend ng meeting ni Chrislyn dahil meron pa naman tayong sadya doon sa Paralan, yung magiging bagong teacher ni Pinsoy. Yun po yung i-update natin. Nung meeting ni siya naman po yung umattend kasi ako nandun naman po kay Sansan. Marami na po akong apo na nag-aaral. Yun, si Dindin, yung kay Japon, Kinder, nag-aaral na din po siya doon sa Tacloban. Yung kay Ronald, si Duday, nag-aaral na din. Diker, maganda po yung uniform ni Duday. Parang proud pa po siya na nag-aaral na po siya. Mama, Dad, na-eskwela na ako. Yun, nagpagdikas yung papa para sa uniform at gamit din. Nagkasabay-sabay po. Sabay-sabay yung mga gastusin. Aalis na naman po tayo at mukhang uulan pa. Yan, si Papa Bits naman yung kasama natin kasi diretso po siya magpapagupit. Tapos tinitingnan-tingnan ko talaga yung bunga ng kundol, hindi pa nakukuha. Meron naman po akong nakitang bagong bunga nandoon sa taas. Bali, 11 po sila. 11 kapiraso po yung bunga. Ibala yung 3 na nakuha or 4 nakuha namin. Maraming bunga, guys. Kaya kung sinong may gusto dyan ng kundol, mag-PM lang po kayo sa akin. Pre-delivery. Galas 2:30 na po. Tayo po yung mag-attend ng meeting. Nag-aasikaso si Christian doon sa dinelever po ng mga bag ng mga bata na order po ni Mama Walin. Po guys, katatapos lang po yung mulan ng malakas, maputik. Yan, nandun na si Chrislyn. Buti na lang po tayo, nagkadala ng payong. Ayan, bibili pa si Chrislyn ng ice cream kahit malamig na yung panahon. Umulan bigla. Naging maputik po yung paaralan. Yung campus. Nauna nang iuwi si Chrisley, si Sia at saka si Pinsoy. At dito po kami sisilong sa tent ng mga pulis. Wala naman pong naka-duty. Sisilong lang muna kami. Yan, pinaka po nila pag nag-checkpoint. Walang duty. Sakyami. Rush hour po, rush hour. Labasan naman ng mga estudyante. Ayan, ako po yung nagdala ng bag ni Chrislyn. Sobrang bigat talaga. Tapos yun, pinagmitingan namin, magpapagawa po ng lalagyan ng aklat
nila para hindi na po dadalhin, para pag ganitong panahon maulan, hindi po mababasa. So hindi pa namin na ano kung magkano po yung pag-aambag-ambagan namin. Tapos yung bag ko, ayan, yung traveling bag ko nasira na, napunit kasi mabigat talaga yung mabibigatan na si Chrislyn. Tapos yung banda doon sa may harapan, papaayos din para kung ganito maulan, magbabaha, hindi po aapak ng tubig yung mga estudyante. Kasi yung mga estudyante parang masaya sila pag umuulan. Maraming basa. Ayan po yung sapa galing doon sa amin. Papunta po sa dagat yung Agus. Dito na po yung sundo namin. Nandito na po kami sa Banda Tulay. Naglakad-lakad na lang po kami. Yan na si Christian. Ayun, lumagpas pa. Pinahintay lang po kami dito kasi meron pa daw siyang bibilhin. Tingnan nyo, ayan, napunit na po yung dito sa ilalim, napunit na. Iniingat-ingatan ko itong bag. Nasira na. Ayan, tingnan nyo. Iwan ko yung bag ngayon na order ng mama niya kung matibay. Grade 4 na si Chrislyn. Marami po siyang mga gamit na dadalhin na. Marami po siyang requirements. Tapos palit-palitan na po yung teacher nila kada subject. Kaya yung labas nila is alas 4. Thank you pala sa nagbigay ng blessing. Kung kailan tayo as in wala talaga, biglang may dadating po na blessing sa atin. Kaya salamat po sa nagbigay ng blessing na yung araw. Yan, nakabili po ako ng baon snack ng mga bata. Ko nga ipaparipan ko sa mama nila. Para lang naman tayo din nagtitinda. Kasi sila din naman po yung nakakaubos. Ipaparipan na lang natin. Tingnan nyo. Isang buo ng maraming puno ba ng kawayan, inanod. Ewan ko kung galing saan po yan. Naanod hanggang dito lang po na padpad. Hindi po nakatawid yung puno ng kawayan hanggang doon. Shortcut po kami kila Madam Rose. Nag-shortcut kasi maputik na naman. Maputik na naman, guys. Aray. Hi, nanay mo, friends. Yan, yung bag ni siya, Kurumi. At saka yung kay Pinsoy. Pinsoy, wala ka na luwat. Tutuloy nit bursat mo. Didi butang Yung kay Chrislyn. Mga Kurumi. Uy! Ngayon na naman po, guys, alis na naman ulit po kami para magpunta po ng merkado. Bibili po kami ng ulam. Medyo tumigil na din po yung ulan kasi umulan ulit. Oy, agoy yung daanan namin.
Kain na po kami. Nakaluto na si Ronald. Yan. Nagpaksiw po siya. Pinapagpaksiw ko dahil medyo matagal-tagal na po kaming hindi nakatikim ng isda. Yung 1 kilo pinahati ko lang. Tapos bumili po tayo ng salted eggs. Yan. Pinano ko kay Ronald. Pag-pray yan eh. Pray. Pag-pray. Sige na. Bagong gising si Chrislyn. Bless the Lord for this day, we thank you, Lord, we sing from the anointing of Christ and the name of Jesus, Father, Son, Holy Spirit. Okay, kainan na. Kain muna tayo, guys. Kain. Wait. Nabola. Masarap yung salted eggs. Sardinas. Silaw yan eh. Ilaw yan eh. Ito ka tumulong. Kulay ni. Ito. Harang dito. Bida, burbida. Nakamot mga kuan. Siya. Ilaw. Ilaw. Saing ulit. Kasi parang hindi ka kasya ng kanin. Wala pa si Sansan. Hindi pa kakain si Sansan. Benching ko na to sa ito. Bagalan balot. Tarin, talot balot. Ha? Tarin, talot. Bagong gupit pala si Papa Bits. Yan. Parang training. Parang nagtitraining si Papa Bits. Kuan. Pangulo ng Iran. Kain po tayo. Nakakain natin yung sili. Kami na lang ni Papa Bits yung naiwan. Yan, naubusan na po ng kanin. Medyo bitin. At saka hinihigop po na lang po yung sabaw ng
salted eggs. Itlog na maalat. Ano to sila? Ang sarap po kasi maanghang. Ano? Ya. Ulo. Doon na lang ito kan sansan. Tia. Tia. Ano yan? Wala na, anak ko na naman dito ko, ano? Ako na naman. Ha? Oh, ayun nila. Ako na naman dito kayo, wala na. Mausa dito. Yan, o, taob. Taob yung rice cooker. Okay. Ko dito ko ang tubig pagka Kuhain ko natin yung tubig, madal. Kumanin po tayo ng kunti. Kasi yan umuusok pa. Mamaya na yan iligpit. Ito. Oo. Kasi mainit yung kanin. Mainit yung kanin. Mas lalo pong Ura, tubig. umaanghang. Sasabaw natin po yung sabaw ng itlog na maalat. Nakakamis po ito. Nakakamis po na ulam. Nakakamis. Dati-dati yung itlog na maalat. Tag 5 yung isa. Dati-dati. Ngayon, 25 na po. 25 yung Hoy! isa. Ilaro mo, ilaro mo kayo. Para, kung ano nito't misay. Mapasura, dida. Kuha ito kay kung ano nito yung misay. Kakalato dito. Butkain mo upay. Butka. Ay. Sorry po. May kanya-kanyang ginagawa. Ako lang po yung manghuhugas kasi madulas pa. Madulas pa minsan yung pinggan. So yan po guys. Bye-bye muna. Thank you for watching po. Pusin na po natin yung routine natin ngayong araw. Bye-bye po.